Sa recent edition ng SEA Games sa Thailand, lahat nga ng panalo ng Gilas come from behind. At tinawag nga yung team na yon ng Gilas na Team C or third option team. Sa Indonesia naman, tinawag siyang third tier team. Dahil nga aware ang Indonesia na ang pinadala ng Gilas ay hindi yung pinakamalakas o yung main squad ng Gilas. Pero alam nyo ba na pinag-uusapan na ngayon sa Indonesia kung paano ba nila tatalunin ang isang Gilas na hindi yung main squad? Kasi mangyayari na naman daw to na magpapadala ulit ang Gilas ng hindi main squad sa SEA Games or maybe sa Siaba. At hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ng Indonesia kung paano tayo nanalo nung nakaraang SEA Games. Kahit na third tier team. Pinag-usapan nga nila na yung basketball fundamentals natin napakataas, yung IQ natin napakataas, parang lahat daw ng mga drives natin, alam natin kung dapat bang mag-drive, dapat bang mag-step back, dapat ba tayo mag-slow down, o dapat ba natin bilisan ng laro. Ganun daw kataas ang maturity natin pagdating sa basketball. At yun ang gusto nilang ma-adapt. Ilang mga basketball content creators sa Indonesia ang naglabas ng mga ganitong klaseng video. Pero pumili lang ako ng isa kasi tong isa English. So yun, medyo broken English nga lang, pagtsaga na lang natin. This is bittersweet. The Philippines didn't bring any of their star PBA players. Hey, there weren't any hyped up players. This was a second tier squad or maybe a first and a half, but they still dominated. How is that possible? Fundamentals are the answer. Their players, regardless of their tier, have the same understanding of the game. They know when to drive and when to swerve. For them, the game is a play for their players to gain experience. Meanwhile, for us, this is a life or death battle. Our level is still far from the Philippines. Basketball friends, they don't need a top squad to frustrate us in the semifinals. That's a reality we have to swallow whole. So, tandaan natin, itong mga top teams from Southeast Asia, especially Thailand and Indonesia, hindi tumitigil to sa development para matalo tayo. Tayo ang laging magiging target ng mga top teams sa Southeast Asia kasi tayo yung pinaka-dominanteng Southeast Asian team. So kung sila naghahanda, dapat tayo, hindi rin tayo tumigil sa paghahanda sa mga ganitong maliliit na tournament. Hindi lang ang focus natin nasa FIBA. Or darating ang panahon na matatalo tayo nito.